Hello? Hello? Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. Stories Philippines Podcast. It was the fourth time in 2 days na natanggap niya ang mensahe na yun. I miss you. Ingat ka po lagi. Namayani ang pagkainis ni May sa nabasang message sa cellphone. Buhat iyon ng kanyang ex-boyfriend na si Willie. 4 na buwan na silang break nito. Desisyon iyong sinang-ayunan nilang dalawa. Walang third party involved. It was just that hindi na talaga sila nagkakasundo sa mga maraming bagay kaya they decided to call it quits. At first, naging mabigat ang paghiwalay nilang yun para kay May. First boyfriend niya si Willie at talagang minahal niya ito. Kahit na sabihin nating pareho silang may pagkukulang ay ginawa nila ang makakaya para magtagumpay ang relasyon. Pero sa paghiwalay rin nauwi ang lahat. Nakamove on na si May sa malungkot na kabanatang yun ng kanilang love life. And she was hoping na ganon din sana si Willie. Besides, maayos naman ang breakup nilang dalawa. Pero bigla na lang, actually ay simula kahapon, nakatanggap siya ng message mula kay Willie. Ganon din ang tulad ng natanggap niya sa mga sandaling yun. I miss you. Ingat ka po palagi. Ang sinasabi ng mensahe, hindi tuloy maalis sa kanya ang mag-isip. Bakit? Anong dahilan at tinitext siya ng ganon ng ex-boyfriend niya? Nangangamusta lang ba ito sa kanya? Pero bakit miss you pa? Gusto kaya nitong makipagbalikan sa kanya? Kung gusto man niya, si May ay hindi na. Pero gayon pa man, hindi maalis sa kanya ang mag-isip. Bagay na ikinainis niya dahil sinasaktan lang siya ng ulo ay wala pa rin naman lang mahagap na sagot sa kanyang mga katanungan. Actually, after their breakup, nawalan na sila ng communication ni Willie. Kahit na mga simpleng bati sa cellphone ay hindi na nagkaroon ng puwang sa kanila. Tapos, after 4 months, all of a sudden ay nakatanggap siya ng ganong mensahe. Inis niyang inoff ang cellphone. She retired for the day. Busy. As in, very busy si May ng araw na yun. Graphic artist siya sa isang publishing company. May kailangan siyang tapusin na layout para sa presentation ng kanyang boss na kailangan naman itong maipresenta sa mga may-ari ng kumpanya in line with the new project proposal. Maghapon siyang nakatutok sa mga detalye ng kanyang ginagawa. Nakasalalay sa tagumpay ng presentasyong gagawin ng kanyang boss ang matagal na niyang inihiling na promotion dito. Ang kasama niyang senior graphic artist ay nakakuha ng trabaho sa ibang bansa at magre-resign na sa kumpanya within this month. Ito ang posisyong inaawitan niya sa kanyang boss, na ang pangako naman ay maging smooth sailing lang ang bagong proposal ay sa mga may-ari ay makakuha na niya ang naturang posisyon. Pero tila minamala si May. Nag-bug down ang kanyang gamit na computer kung saan nakasave ang mga file niya sa ginagawang layout. Kung bakit naman kasi ay nakorap din ang USB niya nang iniram ito ng isang kasamaan. Yun pa naman sana ang backup file niya sa lahat ng trabaho sa kumpanya. Halos sumabog ang ulo ni May sa inis. Pero kailangan niyang magpakainahon. Kung papairalin niya ang inis ay talagang hindi na niya matatapos ang layout. And she has to say goodbye sa kanyang promotion. Wala dapat distraction. Dapat full concentration. Ulitin niya ang lahat ng layout.
Makakaya naman niya yon, kakailanganin nga lamang for her to stay late sa opisina upang matapos ang lahat. Nag-iisa lang si May sa kanilang opisina. Ang computer na lang niya ang naka-on sa mga oras na yon. Masakit na rin ang kanyang ulo. Pero gayon pa man, tapos na niya ang inulit na layout. Toxic ang araw na to, grabe! Nasabi niya sa sarili habang pinagmamasdan sa uling pagkakataon ng produkto ng pinaghirapan niya sa buong araw. Napangiti si May. Batid niyang matutuwa ang kanyang boss and she sees na abot kamay na niya ang hinihintay na promotion. Kahit pagod, may ngiti sa labi na inoff niya ang kanyang computer. Past 11 na pala. Iniligpit niya ang mga gamit at inihanda sa sarili sa pag-uwi. Mga ilang minuto rin ang lalakarin ni May patungo sa terminal ng sasakyan ng jeep. Ang kumpanya kasi niyang pinapasukan ay nasa tabi lang ng isang dead-end na daan at sa mga ganong oras ay wala nang pumapasada ritong tricycle papunta sa terminal ng jeep. May kabang namuo sa dibdib ni May. Nag-iisa siyang naglalakad sa madilim na kalsada at hindi siya sanay na umuwi ng ganong oras. Binilisan niya ang lakad niya. Nang mula sa likod ay napansin niyang may nakasunod na lalaki sa kanya. Lalong kinabog ang kanyang dibdib. Masama ang kutob niya sa lalaking yun. Binilisan niya ang paglakad lalo, pero napansin niyang sumasabay din sa bilis ng paglalakad niya ang lalaki. Ilang saglit pa ay papalapit na ito sa kanya. Noon biglang narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Ewan kung bakit biglang naisip niyang hagilapin ito sa kanyang bag at saka matapang na hinarap ang lalaking yun at nagsalita. "Hanggang dyan ka na lang!" Kitang-kita niyang natigilan sa paglapit ang lalaki. Tila lang takot ito sa kung anong hawak niya sa loob ng kanyang bag. Nabuhayan ng loob si May. "Sige, lumapit ka. Lumapit ka, masasaktan ka. Sige ka." Sabay kunyaring inuumang pa niya ang hawak sa loob ng bag. Parang asong bahagang buntot na kumaripas ng takbo papalayo sa lugar yung lalaki. Nang mawala na sa paningin ng lalaki ay saka lamang nakahinga ng maluwag si May. Sa totoo lang, takot na siya simula pang kaninang sinusundan siya ng lalaki. Mabuti na lamang at naging mabilis ang kanyang pag-iisip nang biglang tumunog ang cellphone niya mula sa loob ng kanyang handbag. Ang kanyang cellphone. Naisip niyang bigla kung sino ang kanyang guardian angel na dapat niyang pasalamatan sa pagkakaligtas sa kapamakan. Kinuha niya ang cellphone. Tinignan ang mensahe doon. Laking gulat niya dahil ang nag-miss call ay ang kanyang ex-boyfriend na si Willie. Nang mga sandaling yun ay hindi inis ang kanyang naramdaman para kay Willie. Hindi na mahalaga kung ano ang maaring intensyon nito sa pagtawag sa kanya. Ang mahalaga, nais niya itong makausap upang pasalamatan. Tiempo ang pagtawag nito sa kanya. Ito ang nagligtas sa kanya sa kapamakang maaring danasin niya sa kamay ng lalaking yun. Tinawagan niya ang number ni Willie. Nag-ring yun ng ilang beses. Nagulat pa siya nang tinig ng isang babaeng sumagot sa kabilang linya. Tinig ng isang may edad na babae. "May, ikaw ba ito?" Tanong ng babae sa kabilang linya. Ako nga po. Ma'am Linda. Si May po ito. Hello po." Nang mga sandaling yun ay batid niyang ina ni Willie ang kausap niya. "Si Willie po, nandiyan po ba siya? Pwede ko po ba siyang makausap?" Ilang saglit din ang lumipas. Tahimik lang sa kabilang linya. Walang anumang tugon mula sa ina ni Willie. Hanggang marinig niya ang pagikbi nito. Umiiyak ang ina ni Willie. "May, wala na si Willie. Wala na ang anak ko. Iniwan niya na tayo." Nakaramdam ng panginginig sa buong katawan si May nang marinig ang sinabi ng ina ni Willie. Hindi niya maunawaan ang kanyang emosyon ng mga sandaling yun. Patay na si Willie. Wala na ang kanyang ex-boyfriend. Ito ang pilit na nagsusumiksik sa kanyang isipan habang sakay siya ng jeep pauwi ng bahay. Nailibing na si Willie. Naroon siya at nakiramay sa pamilya ng kanyang ex-boyfriend. Hindi siya makapaniwala pero 2 araw na palang nakaburol si Willie simula nang matanggap niya ang mensahe nito sa cellphone.
Tunay na mahiwagang nagawa pa siyang iligtas ng ex-boyfriend sa kapamakan kahit nasa kabilang buhay pa ito. Pasasalamat, yun ang taimtim na pinagdasal niya para kay Willie. At sana'y makamit na nito ang kapayapaan saan man ito naroroon. Sabado, gimmick time yun ng kanilang barkada. Pero past 8 na ng gabi ay nasa opisina pa rin si Joy. Pinag-overtime kasi siya ng kanilang boss at pinapatapos ang layout ng kanilang magazine na kailangan ng ma-print in the coming week. Ang copy reader kasi ng opisina ang may kasalanan kaya na-delay ang trabaho. Hindi ito nakapasok kaya hindi na proofread ang magazine. Dahilan kaya ang mismong editor pa ang nagbasa ng buong magazine. Unfortunately ay maraming correction itong nakita at maging ang layout niya ay napagbalingan nito at pinabago ang ibang pahina. Mabuti na lamang at kahit pagod na rin siya sa maghapong pagtatrabaho ay fresh ideas pa rin ang patuloy na dumadaloy sa kanyang isip. Gumagana pa rin ang kanyang creative mindset. Malawang ang pagkakangiti ni Joy dahil at last ay tapos na ang layout ng nasabing magazine. Napaunat siya ng kanyang mga kamay at paa habang nakaupo sa swivel chair. Isang malakas na ikab ang kanyang pinakawalan. Akala ko ay hindi na ako matatapos. With still plenty of time to spare, tinitigan niya ang wristwatch. Exactly 9 o'clock PM. Nasaan na kaya sila? Wala pang text. Aniya. Pagkatapos isave sa USB ang kanyang ginawa, in-off na ni Joy ang kanyang computer. Saglit pa ay inayos naman niya ang kanyang gamit. Inilagay niya ang mga iyon sa kanyang backpack. Napangiti siya nang maramdaman ng pag-vibrate ng kanyang cellphone. Kinuha niya iyon mula sa bulsa ng kanyang suot na jeans. Eksakto ang text ni Myrna. Inaalam na ng kanyang kaibigan kung tapos na siya sa kanyang ginagawa at on the way na daw ba ang mga ito sa Mall of Asia. Doon sila gigimik ng kanyang mga kaibigan. Boys hunting daw ang kanilang night out na yun. Tatlo kasi silang magkakaibigan na still very much single sa panahon na yun. Actually, ipinahinga muna nilang tatlo ang kanilang mga puso. Yung dalawang friend niya, they have just been out of the relationship. Samantalang siya naman ay halos 1 taon na ring walang kapareha. Nag-concentrate kasi muna siya sa kanyang career. Ngayon ay stable na ang kanyang trabaho sa isang established publishing company. Nang lumabas si Joy sa kanyang cubicle ay saka lamang niya na-realize na siya na lang pala ang tao sa kanilang opisina. Ang cubicle na lang niya ang bukas ng ilaw. Kita niya sa mga glass windows na maging sa ibang pang mga opisina ay wala na rin tao dahil patay na rin ang ilaw ng mga to. Ewan ni Joy kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kilabot sa katawan. Hindi kasi siya sanay na naiiwang mag-isa sa kanilang opisina. Ang kaba nga niya, baka sa buong gusali ay siya na lang ang naroon. Alamang sa hindi ay sa planta na lang may tao kung saan ginagawa ang printing jobs. Pero nasa ground floor pa ito. Binilisan niya ang kilos. Nang masiguradong maayos ng lahat sa kanyang cubicle ay in-off na niya ang ilaw dito at saka pinatay ang ilaw sa kanilang departamento. Mabuti na lang at maliwanag naman ang hallway. Yun nga lang, talagang nag-iisa siya. Tahimik na tahimik ang buong palapag na yun kung saan naroon ang kanilang arts department. Ano ba naman to? Ngayon pa ako maiihi. Inis itong lumakad papunta sa comfort room. Pilit niyang iniwasang tumingin sa mga glass window ng mga katabi nilang opisina. Ewan ba niya kung bakit? May kung ano-anong isipin na tila ba tumatakot sa kanyang sarili. Naroong baka may makita siyang kung ano kapag tumingin siya sa salamin. O kaya naman ay may anino siyang makita sa mismong mga salamin. Ramdam ni Joy na tumayo ang kanyang balahibo sa katawan, sa kanyang mga pinag-iisip. Maging ang tunog ng kanyang takong ay kanyang pinakikinggan mabuti. Sinisigurado niyang iyon lang ang maririnig na tunog. Dahil kung meron siyang maririnig pang iba,
Malamang sa hindi ay may kasama siya sa mga oras na yun. Lalong napabilis ang kanyang paglalakad dahil sa isiping yun. Patay na ang ilaw sa loob ng CR. Nang mabuksan niya ang ilaw at makapasok sa loob ay saka siya nakahinga ng maluwag. Pati ang kanyang pag-ihi ay minadali niya. Nang humarap siya sa salamin sa loob ng CR ay tumigil siyang sandali. Natawa siya sa sarili. Bakit nga ba niya tinatakot ang kanyang sarili? Nagmumukha tuloy siyang duwag at kung tutuusin ay parang isang tanga sa kanyang mga kinikilos. Saglit niyang pinagmasdan ang sarili sa salamin. Inayos ang sarili. Wala kang dapat ikatakot, anya sa sarili. Wala. Nang lumabas siya ng CR ay kalmado na siya. Casual siyang naglalakad at maging ang pagtingin sa mga glass window ay nagawa na niya. Kita mo? Wala kang dapat ikatakot, sabi niya sa sarili. Pero nang malapit na siya sa stairs ay may bigla siyang naamoy. Ha? Bakit amoy kandila? Amoy na amoy ah. Nagtatakang sambit niya. Nagsisimula na muling bumangon ng takot sa kanyang dibdib. Pilit niyang tinitignan ang kabuuan ng hallway. Wala talagang tao. Nag-iisa lang siya. Pero sa kabila nun ay patindi ng patindi ang amoy ng kandila. Kasunod nun ay biglang nag-brown out. Bigla siyang napasigaw ng malakas. Panay ang palahaw niya habang humahangos na bumababa ng stairs. Matindi ang kabog ng kanyang dibdib. Nag-uunahan ang kanyang mga paa sa pagtakbo. Sa takot niya ay may kasamang lundag ang kanyang ginawa makababa lang ng mabilis sa ground floor. Bago pa siya tuluyang makababa sa ground floor ay muling nanumbalik ang kuryente. Sinalubong siya ng ilang security guard na nakarinig ng kanyang sigaw. Joy, okay ka lang ba? Oo, pasensya na. Natakot lang ako nang biglang mag-run out. Pero okay na ako, salamat. Mabilis niyang tugon. Pero halata pa rin sa kanyang mukha ang takot. Kung gusto mo ay uminom ka ng tubig dun sa guardhouse, alok nito. Sige, inihingal nga ako sa pagtakbo eh. Kalmado na si Joy nang makainom ng tubig. Noon niya napansin ang petsa sa isang kalendaryong nakasabit. May mabilis na rumihistro sa kanyang alaala. Petsa, ika-30 ng buwan, kasalukuyan. Ang petsa ng 2 taon ng kamatayan ng dati niyang art director sa kumpanyang yon, si Lenny. Si Lenny ang naging tutor niya at naging isang tunay na kaibigan sa panahong naging magkasama sila sa kumpanya. Napantanda si Joy. Nakalimutan niyang gunitain man lang ang kamatayan ng kaibigan. Iyon lang ang naisip niyang dahilan kung bakit nagparamdam ito sa kanya. Ito ang bisita niya kani-kanina lamang. Sakay si Joy ng FX papuntang Mawa. Pumikit siya at umusan ng dasal para sa yumaong kaibigan. Nangako rin siya sa sarili na dadalawin kinabukasan ng libingan nito. Wala akong third eye. Hindi ako nakakakita ng mga multo. At kung meron man akong nararamdaman, palagi akong naghahanap ng rason o science sa likod nito. 6 years ago, nagtatrabaho ako sa isang fast food chain kung saan naikwento ko dito sa website ang mga kababalaghang nangyari doon. Lumipat na ako ng ibang trabaho. At ngayon, base pa rin sa mga kwentong isinasalaysay ko sa inyo, ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa eskwela ang pinagtatrabahuan ko. Una, si Roy, isang janitor. Panggabi ang duty niya. Bawat janitor ay binibigyan ng mga floor assignment. Kung anong floor ng building ang na-assign sa'yo, doon ka maglilinis. 8:00 ng gabi, kinuha na ni Roy ang mga gamit niya sa panglinis. Karaniwan, wala nang estudyante sa building na yon ng ganong oras. Pumunta na siya sa harap ng elevator. Bumukas ang pinto at tulad ng kadalasan walang taong laman ang elevator. Sumakay na si Roy, pinindot ng 6 at tinintay na magsara ang pinto. Nang magsimula ng umakyat, napansin ni Roy ang nakasarang pinto ng elevator. Nakaharap siya dito.
Napatitig siya ng matagal. Malinaw ang silver na pinto nitong gawa sa stainless steel. Parang salamin ito kung saan nakikita pa niya ng bahagya ang reflection niya rito. Pero hindi yun ang nakapagpatitig sa kanya ng ganun lang. Dahil sa pinto ng elevator, kitang-kita niya ang reflection niya. Pati ang reflection ng mahigit 5 tao sa likod niya. Hindi malinaw ang mga mukha nito. Nakikita niya sa pinto na may kasama siya sa loob ng elevator. Hindi kumikilos ang mga tao sa likod niya. Dahan-dahan niyang ginalaw ang mga mata at tinignan ang magkabilang tagiliran niya. Sigurado siyang wala siyang kasama dun. Ipinikit niya ang mga mata, pero pagdilat niya ay nandun pa rin sa reflection ng mga taong nasa likod niya. Nakita ni Roy na nasa 3rd floor na sila. Agad niyang pinindot ang 4 at bumukas nga ang pinto sa 4th floor. Patakbong lumabas si Roy saka lumingon pabalik. Walang tao sa elevator. Lalong napatakbo si Roy at pinento agad sa mga kasamahan ng naranasan. Sabi ng kasamahan niya na isa ring janitor. Ito rin ay may ganong experience. 10 PM daw noon nung mag-OT ito. Pauwi na ito at pababa na sa ground floor ng pagbukas ng elevator. Isang lolang may kasamang bata ang nakita nito. Marumi ang mga damit at mukhang mga pulubi. Nakatungo at nakatingin daw sa flooring ng elevator ang matanda at ang bata. Tinanong daw ng kasamahan niya kung saan pupunta ang mga ito. Tumingala raw ang matanda. Tumitig sa kanya saka daang-daang ngumisi. Tulad ni Roy, napatakbo na lang din ang kasamahan niya. Number 2. Si Miss Ana ay isa sa mga boss sa departamento namin. Nung buwan na yun, August 2009, nag-decide na mag-leave at mag-out of the country si Miss Ana. Kasabay nun ay pina-attend na rin siya ng seminar ng aming school sa ibang bansa. 2 months rin siyang nawala. Ang kwento niya sa office namin, nakalak at walang nagbubukas. After 2 months, bumalik na si Miss Ana. Binati namin siya ng welcome back at dumiretso na siya sa kanyang office. Hindi pa lumilipas ang ilang saglit nang tawagin niya kami at pinapasok sa kwarto niya. Nagbadali naman kami. Sabi niya, "Guys, tingnan niyo to." Tinuro niya ang computer niyang nakapatay na bagyang napuno na ng alikabok dahil sa 2 buwan niyang pagkawala. Tinignan namin mabuti ang computer niya at nakita namin ang tinutukoy niya. Sa screen ng computer, malinaw ang mga bakas ng kamay ng isang bata. Kasing laki ng isang bata na nasa 4 to 5 years old. 4 na bakas ng kamay na nakalapat sa screen ng monitor ni Miss Ana. Kinilabutan kami dahil alam naming walang ibang nakapasok sa kwartong yun. At kung may office mate man kaming magdadala ng kanilang mga maliliit na anak ay sigurado namang hindi sila ang may gawa ng mga bakas na yun. Simula nun, kapag may mga naririnig na kaluskos sa office, lagi na lang nilang sinasabi na gawa yun ng batang multo. Number 3. June 10, 2017. Sabado. Half day lang ang pasok namin. At ako lang ang pumasok sa department namin. Nasa pinakaunahan ang cubicle ko at halos karap ko lang ang main door ng office namin. Pagpasok ko sa office, binuksan ko ang ilaw sa parte lang ng cubicle ko. Ang bandang gitna at dulo ng office nananatiling madilim. Nagbukas ako ng computer at nagpatugtog sa YouTube. Nasa kalagitnaan ako ng pakikinig nang may marinig akong tunog na nagbubuklat ng libro. Basta tunog ng papel. Alam kong wala akong kasama sa office kaya nagtaka ako. Nilakasan ko ang sounds at tugtog sa YouTube. Pero lumakas din ang tunog ng mga papel na binubuklat kaya hindi ko na natiis. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad. Paunti-unting sinisipat ko ang madilim na bahagi ng office. Tumalo ng puso ko nang biglang lumabas si Service Ferraz, ang isa sa mga professor. "Sir, nandiyan ka pala.
Diyos ko, nagulat ako. Sabi ko, kanina pa ako nandito. Akala ko wala akong kasama. Kinilabutan tuloy ako. Teka, bubuksan ko ang switch ng ilaw. Ay, wag na. Paalis na rin ako. Bakit ka nagstay dun sa likod ang dilim-dilim dun? Sabi ko, okay lang. May tao rin dun. Sabi ni Service Peras. Sir, walang tao dun. Medyo naalarma ako. Merong nagtatype sa keyboard, naririnig ko. Sir, ako lang mag-isa dito. Wala akong naririnig na nagtatype. Ang naririnig ko lang parang nagbubuklat ng libro. Ikaw ba yun? Ay, hindi ako yun. Pero narinig ko rin na may nagbubuklat ng libro at nagbabasa. Kanina pa ako nagsiselfone eh. Sure kang walang tao dun? Sir, sigurado ako. Bakit may narinig kang nagtatype sa keyboard? La. Nagkatawanan na lang kaming dalawa ni Sir. Umalis siya at naiwan ako. Binuksan ko lahat ng ilaw sa office. Bumalik ako sa cubicle ko. At nanood na lang ako ng nakakatawang video sa YouTube with matching maximum volume. Pero deep inside, nagdadasal ako na sana walang magpakita sa akin kahit ano. Number 4. Bago nangyari ang narinig ko nung Sabado ay isinama ng isang office mate ko ang bunsong anak niya nung Friday. 5 years old ang anak niyang babae na si Oreo. Madalas na siyang sinasama ng office mate ko sa opisina, kaya kilala namin ang bata at sanay na rin siya sa amin. Tahimik na bata si Oreo. Behave, hindi iyakin, hindi sumpungin. Masunurin sa sinasabi ng mama niya. Kapag nasa office siya, pinipwesto lang siya ng mama niya sa isa sa mga bakanting cubicle na katabi lang ng cubicle ng mama niya at maghapon lang niyang nilalaro ang mga baon ng toys. Masaya na siya doon. Noong Friday ng hapon narinig namin na nagsusumbong si Oreo sa mama niya. May pumalo raw sa puwet niya. Nung tanungin namin sino ang pumalo sa kanya, umiyak na si Oreo. Sino pumalo sa'yo, Oreo? Tanong namin. Anak, tana. Sino pumalo sa'yo? Sabihin mo kay mami. Mami, yung pumalo sa akin, hindi siya tao. Umiiyak pa rin si Oreo. Humahagulol at umihikbi. Niyakap ni Miss Bell ang anak at pinataan. Ang iba kong office mate, trinay din na patahanin si Oreo. Pero ayaw tumigil sa pag-iyak ng bata. At napakalakas ng kabog ng dibdib nito. Sige anak, sino ang pumalo sa'yo? Sabihin mo kay mami. Nakita mo ba yung pumalo sa'yo? Opo, sagot ni Oreo. Sino? Anong itsura? Nang magsalita si Oreo para i-describe ang umunay namalo sa kanya, lahat kami ay nakinig at hindi namin inaasahan ang sinasabi niya. Monster, mami! Pula yung kamay. Orange yung katawan tapos maraming balahibo. Sobrang laki ng ngita niya. Malaki yung mata sa... Yung buhok niya parang Rapunzel. Ganun, mami. Sino yung pumalo sa akin? Hindi siya tao, mami. Hindi siya tao. Lahat kami kinilabutan nung una kasi pare-pareho pala kami ng iniisip. Na baka yung bata ang multo ang pumalo sa puwet ni Oreo. Pero sa narinig namin, parang itsura ng demonyo ang inilarawan niya. Mga ilang minuto din ang lumipas bago napatahan si Oreo. At kaming mga office mate ko, bukod sa kaluluwa ng isang batang ligaw ay may bago na namang kinatatakutan. Gawa lang kaya ng malikot na isipan ng isang bata ang nakita niya? Hindi kaya isa itong elemento? O di kaya totoong may nakita siyang demonyo? Stories Philippines Podcast.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.